Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jovert Dinoy, shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay The Gamer Pahardo, at shoutout kay Thunder Balinsayo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, Tuldok. Si Master Ken ay mabilis na umalis upang puntahan ang mga kasundaluhan at ito ay atasan na magtalaga ng mga sundalong elf sa lugar ng mga mangkukulam. Ang lahing elf ay libo-libo ang kasundaluhan nila. Kaya sapat ito upang mabantayan ang buong nasasakupan nito sa kanilang lugar. Hindi rin basta-basta ang mga sundalong elf na ito. Dahil ang mga sundalong elf ni Master Ken ay may spiritual na tulad din ng mga kasundaluhan ng lahing demonyo. Kung ating iisipin, pumapangatlo ang lahi ng mga elf, sa mga nilalang sa daigdig kung lakas lang ang pagbabasihan. Una ang lahi ng mga demonyo. Pangalawang God's Domain at pangatlo ang lahi ng mga elf. Dahil sa pagiging masikap nila sa pagsesanay, nalagpasan na nila ang lakas ng mga Rakshya. Tuldok, maya-maya. Nagtalaga na si Master Ken ng libo-libong sundalong pili upang tumungo sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Hindi alam ng dalawang pangkat na nag-aantayan lang sila. Kung sino ba ang unang gagawa ng isang pag-atake. Oo, dahil ang mga lahing demonyo din ang iniisip ang mga lahing elf ang lulusab sa kanilang kaharian. Dahil sa ginawa ni General Allen na isang gawain na labag sa mga lahing elf, tulad ng pagpasok nito sa sagradong bangin at pagligtas nito sa isang lahing elf na kanilang tinakwil. Kaya gano'n na lang din ang iniisip ngayon ng mga general ng mga demonyo. Na sila ay lusubin ng mga lahing elf. Maya-maya nagsalita si Master Ken. General Gerby, pangunahan mo ang pagpunta sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Ang ibang mangkukulam na elf ay sasama sa inyo upang magbantay sa kanilang lugar. May nais lang ako puntahan saglit. Babalik ako sa palasyo at may kukunin lang ako ng iilang mga bagay na makakatulong sa ating lahat. Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni General Gerby, ito ay sumagot, "Masusunod Master Ken, kami ay aalis na." At ito ay sumigaw, "Maghanda na kayong lahat. Tutungo na tayo sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Gagawin natin lahat upang ito ay maprotektahan." Sabi ni General Gerby. At ito ay lumipad, at ang mga sundalong pili ay nagsilaparan na din. Nang makita ni Master Ken na umalis na ang mga libo-libo sundalo, ito ay napabulong. "Sana kayanin namin, protektahan ang aming lugar. Lin at Vin, nakarating na ba kayo sa lugar ng sagradong harang? Sana lang ay makabalik kayo agad sa ating palasyo. Malaki ang pag-asa natin manalo laban sa lahi ng mga demonyo kung nandito kayong dalawa. Lalo ka na Vin, kapag bumalik na kayo, ikaw ay aking kausapin." Bulong ni Master Ken sa kanyang sarili. At maya-maya ito ay lumipad na. Samantala, sa kabilang banda, sila Daryl at Lin ay nagpatuloy sa paglakad. Nang may nakita silang isang maliit na kuweba, agad silang nagpasya tumungo roon. "Miss Lin, sabi ko na, may lugar na pwede natin pagpahingahan. Bilasan na natin para ikaw ay makaupo ng ayos at mapagpahinga mo ang iyong binti." Sabi ni Daryl. Hindi umiimik si Lin sa mga oras ito. Naglakad ang dalawa patungo sa maliit na kuweba. Nang makarating na sila, inupo ni Daryl si Lin ng dahan-dahan sa sulok ng kuweba. At ito ay nagsalita, "Manatili muna tayo dito Miss Lin." At si Daryl ay naglakad ng konti at ito ay umupo din sa hindi kalayuan kay Lin. Maya-maya, pinunit ni Daryl ang manggas ng kanyang damit, upang ito ay ilagay sa kanyang braso. Dahil sa pagdiin ng malaking ibon sa kanyang kuko sa balikat ni Daryl ito ay nasugatan. Nang mapansin ni Lin ang ginagawa ni Daryl sa hindi kalayuan, ito ay napabulong.
Ang normal na tao na tulad niya, ay malakas din ang loob. Nagtamo na siya ng mga sugat dahil sa malaking ibon na iyon. Ngunit wala akong nararamdaman na kahit konting pag-alala sa kanyang sarili. Kung aking iisipin bilang isang normal na tao lamang. Siya, dapat kanina pa niya iniinda ang sakit ng kanyang mga sugat, ngunit ngayon sa aking nakikita siya ay kalmado lang habang ginagamot niya ang kanyang sarili. Nakatingin ng lubos si Lin kay Daryl. Nang mapansin ni Daryl ang tingin sa kanya ni Lin, ito ay ngumiti, at nang mapansin ni Lin ang pagngiti ni Daryl, agad-agad itong inalis ang tingin kay Daryl at tumingin sa ibang parte ng kuweba. Ngumiti si Daryl ng palihim at bamulong. Tingin ko mananatili kami sa kuweba na ito ng ilang araw, dahil sa natamong paylay ni Miss Lin. Ilang araw pa ito bago gumaling. Maghahanap muna ako ng iilang mga halaman na makakatulong sa paggaling ng kanyang bali sa binti. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Maya-maya, tumayo si Daryl at naglakad palabas ng kuweba. Nang mapansin ito ni Lin ito ay nagsalita. Vin, saan ka pupunta? Nang marinig ito ni Daryl ito ay ngumiti at sinabi. Miss Lin, maglalakad-lakad muna ako sa lugar na ito. Maghahanap ako ng iilang halaman gamot upang makatulong sa pagbilis ng paggaling ng iyong bali sa binti. Sa aking nararamdaman may iilang halaman gamot dito. Sabi ni Daryl. Laking gulat ni Lin sa kanyang narinig. At ito ay nagsalita. Ano, magpapakamatay ka ba? Alam mong mapanganib sa lugar na ito. Alam mo din na may iba pang mabangis na hayop sa lugar na ito, hindi lang ang malaking ibon na iyon. Kung ikaw ay may nakasalubong ulit na mabangis na hayop, baka ikamatay mo na ito, dahil hindi kita kaya ng protektahan. Sabi ni Lin kay Daryl. Ngumiti lang si Daryl at sinabi. Huwag kang mag-alala Miss Lin. Mag-iingat na ako ng doble sa mga oras na ito. Kailangan mong gumaling agad, para ma-check na natin ang sagradong harang at makabalik na tayo sa palasyo nyo. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Lin. Ito ay nagsalita. Kung hindi ka na magpapaawat, mag-iingat ka na lang. Sabi ni Lin kay Daryl at maya-maya. Nagsalita ito. Vin, kunin mo tong punyal ko. Magagamit mo ito kung malagay ka sa alanganin sitwasyon. Inaabot ni Lin ang punyal niya kay Daryl. Ngunit si Daryl ay hindi ito kinuha. Mas kailangan mo ngayon yan Miss Lin. Ikaw ay may iwan mag-isa dito. Hindi din natin alam kung ano nilalang ang mayroon sa loob ng kuweba na ito. Ngunit sa aking pakiramdam ligtas naman dito. Pero mas kailangan mo ngayon yan, sabi ni Daryl. At maya-maya ito ay nagpaalam na. At sinabi, iiwan ko na din muna itong tubig ko. Kung ikaw ay mauhaw, maaari mo itong inumin. Naglakad si Daryl malapit kay Lin at iniwan niya ang kanyang tubigan malapit kay Lin. Hindi alam ni Daryl na ang kanyang tubigan ay may lason na nilagay ni Charlie. At si Daryl ay naglakad na palabas ng kuweba. Habang naglalakad si Daryl, nag-iisip ito, naalala ko sabi ni Master Ken sa amin bago kami umalis. Ang lugar na ito ay madami din patibong. Ano-ano kayang patibong ang nilagay ng mga lahing elf na iyon dito. At kamusta na din kaya ang lahi ng mga Rakshia? Maya-maya may kinuha si Daryl sa kanyang bulsa. Isang punyal na galing sa pinuno ng mga Rakshia. Binigay ito kay Daryl bilang pagpapasalamat noong sila ay tinulungan ni Daryl laban sa mga kasundaluhan ng Westrington. Oo, dahil ang mga kasundaluhan galing Westrington ay tinutugis ang lahi ng mga Rakshia. At dahil din kay Daryl naging ligtas ang mga ito at nagwagi sa laban ang lahi ng mga Rakshia. At si Daryl ay bamulong sa kanyang sarili. Kung aking bang sisilipan, ang kabilang panig ng sagradong harang na ito, makikita ko na agad ang kaharian ng mga lahing Rakshia. Ang harang na ito ay masyadong mataas. Ngunit wala naman itong magiging problema sa akin. Sabi ni Daryl, kayang-kaya ko naman lagpasan ang harang na ito. Tama, nais ko muna puntahan ang lugar ng mga Rakshia upang makita ang kanilang kalagayan. Bago ako maghanap ng halaman gamot, bulong ni Daryl at ito ay nagpasyang. Lumipad. Lumipad ng mabilis si Daryl ng napakataas. Upang makalagpas siya sa sagradong harang ng mga elf. Sa ilang segundo lang si Daryl ay nakahang sa taas at tinignan ang tanawin sa kabilang panig ng sagradong harang. At si Daryl ay nagsalita. Medyo malayo din pala ang kaharian ng mga Rakshia sa sagradong harang na ito. Akala ko malapit lang. Tsaka ko na lang ito pupuntahan, dahil malapit na din magdilim. Kailangan ko na makahanap ng halaman gamot para sa bali ni Miss Lin.
At nagpasya si Daryl na bumaba na lang sa pagkakalipad upang maghanap ng halaman gamot. Nang makalapag na si Daryl sa kalupaan, ito ay naglakad-lakad. Maya-maya may naririnig siya na isang ingay. Ito ay napatigil. Roar, roar. Si Daryl ay masyado focus sa kanyang naririnig at ito ay bamulong. Ito ay ingay ng isang oso. Tama, may oso dito. At si Daryl ay tumawa. Haha, sakto, ang oso na ito ay pwede namin makain. Nakakaramdam na din ako ng gutom. Ilang araw na kaming lumilipad ni Miss Lin. Ngunit mga prutas lang ang dala-dala namin upang makain. Sakto ito, makakain kami ng karne mula sa isang oso. Tuldok, bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Maingat na nag-aantay si Daryl sa paglusob ng isang oso. Nagsigalawan ang malalaking puno sa paligid ni Daryl. At laking gulat ni Daryl na makita niya ang hayop na ito. Oo, tama si Daryl, isang oso nga ito. Ngunit ang nagpagulat kay Daryl, ito ay isang oso na sobrang laki, kasing taas ito ng kaharian ng mga elf. Grabe, ganto ba talaga ang mga hayop dito? Sobrang laki ng mga ito. Akala ko saglit ko lang ito matatalo. Ngunit sa laki nito, mukhang mahihirapan ako upang mapatamba ito. Hindi pa naman ako pwedeng maglabas ng spiritual na lakas. Baka ito ay maramdaman ni Miss Lin. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Maya-maya lumapit na kay Daryl ang napakalaking oso na ito. Nagmukhang langgam lang si Daryl sa mga mata ng oso na ito. Si Daryl ay medyo natakot sa kanyang nakikita. Nako, hindi ko pala kaya itong patumbahin. At kung ito ay aking papatayin, masasayang ang buhay nito. At napakalaking tulong nito sa lugar na ito, lalo na sa sagradong harang ng mga elf. Kung may ibang nilalang na sadyain sirain ng malaking sagradong harang, ang mga hayop na nandito ay magiging sagabal sa kanila. Tama, kailangan ko na lang mailayo ang oso na ito. Oo, nagpasya na lang si Daryl na hindi labanan ang oso sa kanyang harapan. Maya-maya naglakad si Daryl at kumuha ng malaking bato. Hindi naman siguro mapupuruhan ang oso na ito sa aking pagbato dito. Nais ko lang siyang inisin at iliga sa lugar na ito. Dahil ang maliit na kuweba na aming nakita kung saan nandun ngayon si Miss Lin ay hindi kalayuan sa lugar na aking kinatatayuan. Kaya kailangan ko malayo ang oso na ito mula dito. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Maya-maya si Daryl ay dahan-dahan lumipad. At binato ang oso ng sakto lang ang lakas. Nang tumama ang bato na ito sa ulo ng oso, ito ay medyo nasaktan. At ito ay sumigaw. Roar! Ang alingaw-ngaw sa buong lugar ay napakalakas. Narinig din ni Lin ang sigaw ng oso sa maliit na kuweba. Nako! Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!